Hindi ka. Dati pa sa Chong. Oh my gosh! Meron na kumakain dito. Topoki. Topoki sa'yo? Pucho. Sarap ng chili. Kukuha ka ng chili. Opso! Oh, parang ano yun sa Korea? Topoki. Rice cake. Ganun na lang. It's good. Dapat ako, ano, hindi ko na... Sige, pag... Dapat sa nagplatito mo. Nagplatito mo ba sa video? Wala po kami yung dala kasi parang biglaan. Kasi sorry po. Okay na, agapan na lang pagkamit yung Sige maliit po. na ano. Biglaan po kasi ito. Espiritu Santo, Panginoon ako, may supuyo sa mga Diyos na ito. Panginoon, supuyo sa mga Diyos na ito. Ang gagawin niyo mamaya pag may papasok di ka kilala? Sino ka? Big kasi mong buong pangalan mo? Oh. Anong gagawin niyo pag may pumasok na hindi niyo kakilala? Sino ka? Anong pangalan mo? Ito ngayon, yung sitwasyon ng mga nagtitiktok kagabi. Isa dyan, umihilig. Ito ate, umihilig. Security guard. Number 20. Bigla ako napaserve ng mga... Kita yun! Masakit yun? Yun! Awas ko, Josh. Awas me. Snow yan, snow. Paligid. Kaya mo. Saan ako? Yung ganang kulay. Where are you? Where are you? Ini 5 star yan eh. 10 stars. Nakasar ako ni BMB, walang bata daw. But not your bata. Bata ako? No, I super. Me? Bata ako? Yes, when you still a panda. Oh. Now, I am Big. big na. Wala na din, sige. I didn't see me. I didn't see me. Doon na muna pinili sa may baba. Ay, si Bimbi mo. That's not you. Ay, si Bimbi mo. Where's you? Where's you? Where's you? Where's you? Where's you? Where's you? Si Bimbi mo. Yes, but not your baby. Ay, si Bimbi mo. Yes, but not your baby. Si Bimbi mo. No! She's done. Where's Papa? Wait, Papa. Si Bimbi mo. No! My kuya. Therefore. No, not you. That's you. Where are you? Saan ka dyan? Oh, wala siya doon. Spaceship. Spaceship. Yeah, spaceship oh. Spaceship. Sikat sila. Oh, saan ka? Saan ka? No more Bimbi. No more.
You just have to wait. Oh, just wait lang daw kasi. Say mo. Ito mga natin, the box. Ito box na. May fork ba sila? Okay na kasi. Refill, please. Refill, please. Ano? Daling office mo si John. Oh, dami pang tao dito. Yan pa. Wala po kayo. Ito na nagbibigay buhay. Kasi tayo pa lahat. Pamamagitan ng binyag. At naging kasalo sa pagkainan ng ating Panginoong Hesus. Ngayong si Cecilio ay yumao na. Tanggapin sana siya sa piging ng mga anak ng Diyos sa kabilang buhay. Kasama ng mga banal, kamasahin nawa niya ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Idalangin din natin sa Diyos ang ating mga sarili. Tayo nahahapis ngayon, nawa ay makapiling muli ni Cecilio kapag tayo ay tinawag na ng Panginoong Hesus. Immediate family, relatives, and friends. Tapos sa babae na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Relatives and Amen. friends po, lapit na Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat,
pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpapailan ng masawalang hanggan. Muli po ako ay lubos na nakikiramay sa inyong lahat. Kailan po ang libing ni Tatay? Bukas. Ito na yung pinakamisan niya. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kay lahat ng mga pangyarihan. My mother is Miss Celia Tagarda. Siya po yung bunso ni Papa. Love you, Lola na lang. Love you, Lolo. Yung papa ko po ay pangalawang anak ni Papa at marami pong kaming memories na sa kanya. I love you, Papa. Thank you, Johan and Diel. Kanina sabi nila ayaw nila mag-share, pero naging strong sila, pumunta in front at nagsabi ng thank you and love kay Lolo. Josh, would you like to share? Okay. Hello po everyone. Ako po si Josh Steven Villanueva Badua. Ako po yung second apo ni Lolo and ako yung first son ni Joselito Badua. Siya po yung pangatlo. Jojo. Siya po yung pangatlong anak ni Lolo. Sinabi po sa amin na kami mga apo, mag-share po kami ng mga good things about kay Lolo. Pero para sa akin, he's already a good person eh. He's a good lolo, he's a loving lolo. Mag-share na lang ako ng isang memory na in-hold na yung magkakapatid. Kami ni Ate specifically in our hearts. Kasi as you all know, or para sa mga may hindi po alam, si Lolo po siya, heavy smoker po siya dati. Lagi po yung paubili sa akin ng Marlboro Red.
bigyan niya ng barya. Totoo, ibili ka ng ano. Yan mo na Yossi, pambili mo na ng candy yung ano. Diba? Sukle. So, syempre, sumusunod lang naman kami. Ano bang, para sa amin, ano ba yung Yossi? May usok lang na lumalabas yun. Pero, syempre, nalalaman din namin kung anong epekto ng Yossi. Sabi yun yung nade-destroy yung lungs mo, and hindi lang siya sa sayo dahil sa mga paligid mo, sa mga taong paligid mo, masama din siya dahil sa second-hand smoking. Actually, mas delikado pa nga ang second-hand smoking. So, huwag po kayo magsisigarilyo. So, kami po ni ate, nung bata po kami, mahilig po kami magbasa ng ng encyclopedias na binili po sa amin ni mama. And meron isang book, effects po siya ng paninigarilyo. Pinakita po doon yung pag-itim ng lungs. Dinaisik po yung isang katawan ng tao, tapos pinakita na ito yung lungs ng isang smoker. So dahil nakita po namin yon, and si Lolo po is isang smoker, pinakita po namin yun kay Lolo. Sabi namin, Lolo, tingnan mo to, nagiging ganito lungs mo ngayon, no? Ganito lungs mo ngayon, kulay itim mo. And para sa akin, it proves, and tumigil si Lolo, tumigil din si Lolo eventually ng nigarilyo. And para sa amin, it proves na that's how much she loves us. Kasi yung bisyo, syempre mahirap din yung tanggalin sa katawan, mahirap yan nalagpasan. Pero para sa amin, tinigil niya, nalagpasan niya. And ito, isa pang gusto ko i-share. Sa family namin, special yung pag-inom. Occasionally. Special yun. Lagi ko nakikita Christmas, birthday, New Year. Special yung pag-iinom namin family sa bahay ng lolo, tuwing nakakasama. Pero syempre, nung bata pa kami yung apo, hindi not everyone. Nakikita ko lang sila, yung ginagawa nila, anong iniinom nila. Ba't nila iniinom yun, ang pait-pait. And, masarap naman. And dahil nga sa sobrang special, ako kasi gusto ko pagka-18 ko doon ako mag-iinom. Siyempre, legal age para makainom. And dahil nga special yun, lalo na sa taong makakasama mong makainom, siyempre gusto ko kasama ko yung family ko, lalo na si Lolo, siyempre, kasi sa kanya ko nakikita yun. Pero unfortunately, I was too young, he was too old. So, yung itong gusto kong pag-inom kasama family ko, naramdaman ko to kay Papa. Kasi nung one time kami magkakapatid, umakyat lang kami sa 4th floor, and then natuwa si Papa nung parang mag-iinom kami kasi nga it's a special thing para sa amin. And I wish naka-inom ako with Lolo na isang gabi lang, sit down and open a cold one. So, yun lang naman. And yun lang talagang wish ko na hindi ko nagawa. Pero ayoko naman uminom at such a young age. So, every time na I'll open a cold beer, naisip ko si Lolo. Sabihin ko, Lolo, para sa ito. So, yun lang naman. That's all I wanted to share. So, I love you, Lolo. Siya yung isa sa mga taong nag-introduce sa akin sa old music kasi pinagpapataan, hindi mo naman usually magugustuhan yung mga 90s, 80s song. Pero sa kanya ko lagi naririnig yun every Sunday tuwing boy bisita kami. So, ulit, I love you, Cecilio Badua. Sana in heaven, nakakanta ka lang. Sana may video okay doon para makakanta ka. Sana sumasayaw ka with Lola, gaya ng pagsayaw nyo dun sa bahay nyo. So, yun lang po. Thank you po. Sabi ko, hindi ako iiyak, kinakaloka ako. Gusto ko mag-add sa sinabi ni Josh sa sigarilyo. Kasi nung bata ako, galit talaga ako sa sigarilyo. Tapos every time may nakita akong box ng Marlboro, tinatago ko. Tapos alam nila yon na tinatago ko yon. Minsan sa pot, minsan sa pinakataas ng cabinet, minsan sa ilalim ng pillow. Basta hindi lang niya lang makita. And yun, eventually nag-stop naman siya. Kaso, yun nangyari kay Lola. That's another story. And i-add ko na lang din na parang na-amaze ako yung pagkamatay ni Lolo. It happened during Lola's birthday. It fell on March 30 at 2:19 p.m. AM. And then naalala ko yung kwento ni Ate Mildred
yung 2 nights before Lolo died, may nakita niya si Tita Mise ng madaling araw sa kanyang room. Sabi ni Ate Mildred, bakit nakikita mo si Mise? Wala naman siya dito. Yun pala, parang batang version ni Lola. So, parang nagkaroon ng premonition na Lola is really waiting for Lolo. And before I proceed to another person, to another elder person, I would like to call on Bim Bim. Kasi sabi ni Bim Bim, she would like to say something to Lolo. Carry mo siya, carry. Okay. Nakikita niyo yung mga tao. Yana, pero sabi niya kanina, yes, okay, I will speak. Pero baka mamaya na lang mag-share. So, natapos na po yung mga apo. We go on to the people who spent more years with Lolo. Oh, dituro nila si Joby. Joby and Kokoy. Okay. Tandem kayo mag-share before we go on to the next age bracket. Precious name. Kokoy and Joby. Good evening. Ako nga pala si Kokoy. Ako yung anak ng panganay ni Papa. So, first of all, I would just like to thank each and every one of you for paying the respects with Papa ngayong gabi na to. And siguro, ang may share ko ngayon, yung pinaka-favorite kong memory with Papa is yung nasa Antipolo po. Outing po namin mag-family yun. And nung gabi na, yun nga, sabi nga ni Kuya Josh kanina, he was like, he explained na mahalaga talaga yung pag-iinom sa aming family pag may occasion. And yun, parang sa aming special occasion yun kasi kahit pa paano, muntik na kami makompleto nun, pero magkakasama po kami nun. And parang nagkaroon ng inuman nung time na yun. And nayaya ako. Parang Koy, hindi ka dito, sama ka sa amin. Tapos, ako, hindi ako kasi wala naman yung mga pinsan ko na kasama ko talagang uminom occasionally. Kailangan nandun yung pinsan. Sabi ko, hindi po uminom. Tapos biglang tumawa si Papa. Nagulat ako, ba't siya tumawa? Sabi niya, hindi, wala kasi si Joby. Sabi ko, tama, wala si Joby. Ito po kasi yung lagi ko nakakasama. Occasionally. And para sa akin, since hindi talaga kami masyadong nagsasama ni Papa, parang yun na yung parang pinaka-tumatak sa akin kasi parang nakita niya kami, our bond as cousins. And nakita ko na he sees us. And thank you for that bond. We love you. Ako po si Joby, pangatlong anak ni Jojo. So si kuya ko sabi niya, yun nga, special yung pag-iinom. And kami ni Kokoy, nag-iinom kami, hindi na umiinom si Lolo. Pero one time, dun sa balay, nakiinom siya sa amin. Hindi siya nalasing, pero nakiinom siya. Hindi ko alam kung naalala niya pa kasi lightweight eh. So yun, siguro kahit alam niyang bawal sa kanya, nakiinom pa rin siya sa amin. Last time na uminom kami kasama si Lolo, siguro first night ng burol niya. Kami yung bantay kasi nito ni Kokoy. Kasi yun. Booking na kayo. Siguro di ko makakalimutan kay Lolo is first day na bumisitaw sa kanya na bedridden siya, sinabi niya agad na mamamatay na siya. Narinig ko yun, parang nag-ready na agad ako na makawala siya. Ngayon lang lumuha dahil sa pagkawala ni Lolo. Yun lang. Si Josh. May isa pa akong gustong tawagin, Shaz and Tenten. Share kayo dito ng memories niyo with Lolo. Ate. Jilin.
pagsabay mo na si Judge at si Oh. Iko. Hello. Good evening po. Ako po si Erica Sostibado. Panganay po ako ni Roderick Badua. Wala akong masabing, aka Eric. Wala akong masabing specific na memory kay Papa kasi I think every memory naman is special. Ayun, ang masabi ko lang, hindi ko masabing masaya ako, but ngayon medyo, at least para sa akin, magaan. Kasi hindi naman namin siya nakitang nahirapan. I think that's better kesa yung, alam mo yan, makikita niya na nag-suffer siya before siya mawala. Ayan, yun lang. We love you, Papa. Sana i-guide mo kami palagi. Sana lang na mas marami pa sana yung years na nakapanding ko si Papa. Pero ayun, unfortunately, yan talaga. So yun nga sabi ni Father, hindi mo natin masasabi. Yun lang po. Thank you. We love you, Pa. Thank you, Papa. Thank you. Tawagin ko naman si Josh and si Iko. Good evening po. Ako po si Josh. Ako po yung bunsong anak ni Papa Jojo. So, may gusto lang po ako sanang i-share sa inyo. Funny story po kayo. Kasi nakita niyo naman po sa TV, kasama po namin siya pag umalis po kami ng bansa. So, yung gusto ko lang po i-share, sa Thailand po kami noon. So, may pinuntahan po kami tourist spot. So, kailangan po yun nakabike. So, hindi pa po kami nagsisimula mag-bike. Si Lolo po nawala. Tapos, hinanap po namin, like, napraning kami kung nasan si Lolo. Tapos, parang after 10 minutes, nakita po namin siya. May sinusundan na foreigner. Babae. May sinusundan. Nakabike din. So, kuwari, andito po yung foreigner. Tapos si Lola dito, sinusundan niya talaga. Tapos biglang tinawag namin, buti bumalik naman siya. Tapos, yun lang po. Gusto ko lang sabihin na buti po hindi na po nahirapan si Lola, like, yung parang, yung makita po namin siyang mahirapan, like, di na po namin nakita yun. At thank you din po kay Lord dahil po, hindi na po talaga siya nahirap. Yun na. Thank you. Ako po si Enrico Bigasa. Ako yung bunso ng panganay ni Lolo. Ang masasabi ko lang is, kasi usually, sa bahay lang ako, hindi ako siya nung lumalabas. So usually yung mga interaction ko lang kay Lolo is, mag-bless lang ako, magka-hi. Yun lang yung biggest regret ko, hindi ako masyadong naka-close kay Papa. At yun lang sabi ko. Hopefully you're in a better place. I love you po, Papa. Thank you. Kaya ba ito magtuloy-tuloy? No? Now, itong mga tears natin, these are happy tears na we shed kasi we thank God sa moments natin with Lolo, yung sa years natin with Lolo. Hindi to tears na, sad tears ito, but at the same time, happy tears kasi happy tayo na nakilala natin si Lolo, na we spend moments with Lolo. Ayan. Ngayon, move on tayo with the upper age bracket, those who spent more times with Lolo. Okay lang tawagin ko po yung mga anak ni Lolo. Sa mga gusto ko mag-share sa anak ni Lolo. Starting with Tita Sheila. Good evening po sa lahat. Thank you for being here. Ikinamay sa amin. Actually, hindi ako nag-prepare anything na sasabihin ko dito kasi yung bilog malaki. Bilog na malaki. Kaya lang dahil doon sa last na nagsalita, naiiyak na ako. Malakas lang dito sa atin.
Si Papa, siguro for those, yung mga hindi nakakalam. By the way, I'm Shirley, ako yung panganay. 6 kaming magkakapatid. Cobb at saka si Mise, yung bunso, parehong babae. And then yung 4 na nasa gitna, puro lalaki. Si Papa, parang masasabi ko siya yung jack of all trade. Kasi lahat alam niya, Mr. Handyman. Kahit na problemang magkaibigan, problemang kapitbahay, problema sa bahay, lahat, siya yung tinatawag. So, hindi lang handyman, Mr. Neighborman, or kung paano mo siya tatawagin, kaya niyang ayusin. Kasi yung respeto ng tao sa kanya, nakita ko. Nandun yung respeto ng tao sa kanya. And I'm so happy kasi ganun siya tinitignan ng mga tao. Bakit siya jack of all trade? Nakwento niya sa akin, noon ang dami na pa ng pinag-aaralan. Yung mga elective courses, that time na hindi naman talaga mga 4 years course. Pero electronic technician, ano pa ba yun lang? Yung nagkakabit ng mga sound system, nag-DJ pa pala siya. So, kailan ko lang nung nagkakwentuhan kami ng matagal, saka ko lang alam, talaga, parang di-DJ ka? Sabi ko, paano ko nagsasalita? Hindi daw siya nagsasalita. Nagpapatugtog lang siya. So, yun. As a child, nakilala ko yung personality ni Papa through the stories of my mom at saka ng lola ko. Sabi ng mama ko, si Papa noon, mahilig siya ng surprises. Kasi nga dahil sa mga project na natatanggap niya, minsan out of town, like Bicol yata minsan. Pag uwi daw niyan, madaling araw or gabi na siya uuwi. Yung mga dala niya na mga crab, alimango, sasabit niya sa pintuan, kakatok siya. Tapos aalis, kaya pagbukas si mama ng pinto, yung mga alimango makikita niya. So, ganun siya mag-surprise. Ano pa? According to my lola, sorry pa, sabi ni Ina, mayabang daw ang tatay ko. Siyempre, hindi ako maniniwala. Tatay ko yan eh. Pero minsan, nung merong problem, totoo daw eh, may nagko-confirm. Pero nung minsan kasi, meron nagka-problema sa kuryente ng kapitbahay. Aakyatin ba naman yung poste ng Meralco para lang matulungan yung kapitbahay sa problema niya. So sabi ko, parang mayabang-maya kasi Papa. Pero hindi yabang yun eh. Parang na-misinterpret lang ng lola ko. Ang tawag doon, matapang. Aakyat ka ng tapang yun. So, pa? Ayoko magkwento ng malungkot, ayoko magpag-iyakan. Meron na si Papa, now, growing as an adult, paano ko nakilala si Papa? Siya yung pinaka-masipag na nakita kong tao at saka pinaka-generous. Palagi ko sinasabi ka, buhay pa si Papa, basta mayroong mga occasion. Bihira lang po ako mag-Facebook, pero pagka nag-Facebook ako about my dad, about Papa, ang lagi ko sinasabi, the most generous man I've known. Hindi po yan madamot, wala yung damot sa katawan. Pag lumapit ka, tutulungan ka niya. Kahit 20 pesos lang laman ng bulsa niya, ibibigay niya sa'yo. Ganun si Papa. Kaya yun yung sinasabi ni Father kanina, yung ano ba yung legacy natin dito? Yung legacy ni Papa, hindi material thing, kundi yung mga small things, small kindness na nagbigay niya sa mga tao. Yung ginawa niya sa mga taong ito, I'm sure na nakakakilala kay Papa, naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Lahat yung mga maliliit na bagay nun, I'm sure those small things finds a place in their heart, in everyone's heart. Yun yung legacy ni Papa. So, and being a father, I'm so happy kung the way he raised us. Ang babait po ng mga kapatid ko, wala akong problema sa kanila. Thank you, Pa. The way you raised us, sila ng nanay ko at saka ng lola ko. Saludo ako sa iyo, Ma. Thank you. I love you. Thank you, Tita Shi. Next kong tatawagin, ayaw nilang umakyat. Pero gusto ko magsalita rin sila. Pero gawin ko na lang din na tandem. Tito Lan and Papa.
Yung kaagad ayaw mo. Tandem. O, gusto daw niya solo. Hindi. Mahirap. Tinandem mo mag-comment. Hindi pa. Hello. Speaking of jack of all trades, siguro nakamana ng ito si Jojo, sumunod ako. Pero sa buong buhay ng pagtatrabaho niya, ako yung kanyang personal assistant. Share ko lang yung isang natutunan ko sa kanya. Meron kaming project noon na magkakabit kami ng aircon. Medyo malayo eh. Nung nandun na kami sa site, so kailangan namin mag-drill sa wall, no? Sa concrete. Nung hinihingi niya na sa akin yung drill, hindi ko palang nadala. So ang meron lang is yung drill bit na pang concrete. So sabi ko, pabalik. Uwi na tayo, ako wala tayong gamit. Hindi natin ito may kakapit. Sabi niya, hindi pwede. Kasi bumiyahe na tayo, gumastos na tayo, wala pa tayong kikitain. Yun yung isang naano ko sa kanya na gusto kong matutunan ng mga bata. Kami, yung mga apo, alam mo ang ginawa niya? Yung drill bit, ano ba ang trabaho ng drill? Di ba papaikutin niya? So ginawa niya yung drill bit at saka martilyo. Pinupukpok niya yung drill bit habang iniikot. So, anong natutunan? Sa madaling salita, natapos namin yung gagawin namin without the drill. Ano natutunan ko dun? Hindi balakid yung kulang ka ng gamit para matapos mo yung ginagawa mo. Ang kailangan mo lang is yung magtiyaga ka. Posible mong matapos yung or pwede mong ma-achieve yung kwan mo kung meron kang tiyaga. Hindi balakid yung meron kang kulang. Kung ano yung nasa iyo, gamitin mo, i-improve mo na parang hindi talaga balakid yung may kulang na kailangan mo lang magtiyaga at saka ng skills. Yan yung gusto kong bumawon sa akin yan eh. Tiyaga lang talaga. Na sana matutunan din mga bata, mga hindi lang sa sa skills sa trabaho. Marami siyang skills. Lalo na yung pagiging matinik. Matinik yan. Pero yun na, pwedeng hindi na sa mga bata yan, sa amin na lang ni Papa. Sa kanya na lang pala yun. Yun lang. Ito yung pangalawang handyman. Pag mahirap magsalita rito, nagsabi na ako, ayoko. Ito si Judy na to. May naisip ako, tigan, nalimutan mo kaagad yan. Tama nga, mas ako yung nakamana lahat ng mga ginagawa ni Papa. Hindi ko rin alam bakit. Ako yung tinawag na sumunod na handyman. Pero meron yata akong hindi naman. May kinawento ko. Nagbabay, parang hindi ako sumunod sa joke. Sorry. Wala ka sinundan? Wala. Sure ka, sweetheart? Sumunod ako sa iyo eh. Thank you, Lord. Okay. Tawag dito, hindi naman ako paboritong anak. Pero parang swerte ako dahil alam ko, yung mga kapatid ko, pag ina-high blood si Papa, lasi na napapagalitan. Ako swerte, parang hindi ko naramdaman na napagalitan ako. Pero sila, pagka nagagalit si Papa, ewan ko, hindi naman ako yung paborito. Sino ba paborito? Wala. Pero hindi ako napagalitan. Sila napagalitan. Kaya sumagot. Alam mo pa, okay na. Hey
you. Naalala ko bigla, may mga moments na nagkikwentuhan kami ni Lolo. Palagi niya sinasabi yung mga lessons. Ang pinaka-importante yung sinabi niya sa akin, dapat may PR ka, public relations. Yung marunong ka makipag-usap sa mga tao para yung mga tao mahulog yung loob sa'yo. Kagaya ng sinabi ni Tita Lan. Kasi ganun talaga si Lolo. Mauhook ka talaga sa kanya, sasabihin niya, kasi he has the public relations. Move on tayo sa other set ng mga anak ni Lolo. Tawagin ko na lang si Tito John and si Tito Eric. Si Mise na lang. Tito John and Tita Mise. Kung wala si Tito Eric. Kung wala si Tito Eric, may solo moment siya dito mamaya. Walang ligtas. Ayan, junior yan eh. Mise, baka na magsalta, ulo ka na lang sa Kaya ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si John. So, ako yung junior. So, pangatlong anak na lalaki na, pero ako yung ginawang junior. Hindi ko alam. Kasi ako daw yung kamukha. Ako daw yung kamukha. So, sabi na nila yung halos lahat ng good characters ni Papa. So, actually ako hindi naman talaga ako masasabing sobrang close kay Papa. Pero since ako yung nag-iwan sa bahay na mas matagal na kasama dahil simula naman yung mga nag-asawa ng mga kapatid ko, so ako na lang talaga yung kasama sa bahay. So masasabi ko na good memories, si Papa sobrang alin na pwedeng namana ko sa kanya dahil sobrang sipag niya. So hindi niya tumitigil mula umaga, siguro kasi mapagod siya. Parehang kilos niyan, parehang buting-ting. So, kumbaga parang wala siyang kapaguran kahit na sabi mo umabot na siya ganitong age. Kahit 80s na siya na, maglilinis pa yan ng bubong. So, aakyat pa yan ng bubong kahit 80 years old na siya. So, ganun siya kasipag. Ayoko na sana kasing magkwento dahil naiyak ko. Ito na lang yung nagsimula siguro tong niya, yung journey niya sa yung pagkakasakit niya siguro. Makikita ko kung gaano talaga siya katiis, kung ano man nararamdaman niya. Yung will niya talaga, yung determination niya na maging malakas pa siya, na umaba pa yung buhay niya. Talagang sobrang lakas ng willpower, parang gano'n. Kasi since ako yung kasama sa bahay, nakikita ko lahat. Sa bawat galaw niya, so ano yung kilos niya. Hindi siya ganun talaga dumadaan niya. Pero alam ko na medyo, kasi nga siguro ayaw rin niya pakita na medyo nahihirapan siya. So, siguro yung hirap niya is para sa kanila, tolerable na. So yun yung kanyang talagang character na sobrang lakas na yung loob niya. Si Papa kasi hindi siya yung hindi siya touchy, hindi siya yung kung paano yung ipakita kung gaano niya kabigalab siguro no. Hindi mo makikita normally sa kung paano siya gumalaw, pero sa mga apo niya lalo every year, lahat simula nung lumaki ng mga bata, pagka mag-Christmas siya, before mag-Christmas, yun, papalit ka na ng new bills. So minsan mag-ibigay na yung pera, kaya minsan ako daw muna para makakuha na ako ng new bills. So lagi yung nagpaparedy ng pamasko sa mga apo niya. Parang na yun, hindi pwedeng hindi mabigyan yung mga bata. Parang gano'n. Tapos lagi niyang gusto na merong celebration sa bahay. Gusto niya lagi masaya. Gusto niya meron lagi salo-salo. So lagi din ako sasabihan niya na sa Sunday, sabi mo sa kanila, dito tayo sa bahay kakain. Kaya pagka ganun pa nga panahon, sasabihan ko ng mga kapatid ko, dito raw tayo kakain, sabi ni Papa. May mga times na hindi kasi gawa rin ng trabaho. So minsan pagka umuwi ako gabi na, minsan aabutan ko siya tulog na. So wala na rin kami tayo mag-usap. Pagka
weekends naman, minsan dahil busy din, nung meron pa kami store. So, minsan limited time na rin talaga yung ibibigay ko sa kanya oras. Pero masasabi ko talaga napaka-baby ni Papa kasi pagkadating ko sa bahay, may makikita pa ako, nakatirang natatakpan na ulan. So kinabukasabi ko, bakit hindi mo pa inubos yung ulan? So, sabihin niya, tinira ko din talaga para sa iyo kasi baka natagalan ka sa trabaho para meron ka pa rin kakain. Tapos one time, nagluto yun ng tinola. Sa tinola kasi mas gusto niya ng yung tahon ng ampalaya yung kasama. Tapos nakita ko dalawa yung sinerve niya. Isang dahon ng ampalaya, at dahon ng sili. Sabi ko pa, baka dalawa pa yung niluto mo. Dapat isa na lang. Sabi niya kasi alam ko ayaw mo ng ampalaya. Mas gusto mo yung dahon ng sili. So, yung love niya sa amin, sa akin, hindi showy na nakikita talaga na personal touch parang gano'n. Pero makikita mo kung paano niya sa ibang bagay. So pareho kasi kami, hindi kami showy na touchy or sa words kami salita. Pero ipapakita kung paano mo sa mga bagay na pinapadama niya sa'yo. Ganon. Sa mga bagay na gano'n pinapakita sa'yo. So yun lang pa. Love you. Maraming salamat. Huwag ka mag-alala, no? Kasi kahit ngayon doon na ako sa bahay, nakikita naman yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko na katulad ni ate. Na sobrang thankful kami sa inyo ni Mama kasi napalaki mo kami maingit. Ngani minsan, kahit medyo malalaki na kami at yung mga sarili ng mga families, minsan hindi kami talaga nag-aaway. Wala kami pinag-aawayan talaga. So yun, thank you Lord. Thank you Papa. Thank you Lord sa pag-alaga niyo rin kay Papa habang ito mga huling araw. Walang pa, maraming salamat po. Si Junior talaga nagpaiyak sa ating lahat. Pero totoo nga yun. Sa akin naman, tuwing umuwi ako galing office, palagi akong may mangga. Kasi sabi ni Lolo, sa'yo na itong mangga. Lamin ko yung iba, sa'yo na itong isa. Hindi, Lolo, okay na, wag na. Hindi sa'yo yan, binili ko yan sa'yo. Yung mga moments din na, ganun si Lolo sa akin. Thank you sa mga anak na nag-share. Tita, may sa'yo gusto mo mag-share? Okay, walang boses. Si Tito Eric. Wala. Siguro, mag-share din yung mga manugang ni Lolo, both men and women. Yung mga kasama talaga si Lolo, hindi pa kasal yung mga anak nila. Ayan. Tita Jong, Tita Ann. Then I'll share. Tito Bob. Sino yung share? Tita Ann. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa mga dumalo dito sa last night ni Papa. Ako po si John, husband ko si Buddy or Roland. Papa was a good man. And I want to thank him for the countless loving memories he shared with us. Alam nyo naman po na kami yung nasa province, na minsan po hindi kami nakakarating kaagad pag may ganitong mga emergencies. Pero we try our best naman po. Tsaka it doesn't make our love for Papa less. Tsaka Papa, I want to thank you again for simply welcoming me or us to the Badua family, and especially for Johan, Papa.
tinanggap mo po siya without issue. And you loved him as your own grandchildren, own ako. Nagpapasalamat din po ako sa pagmamahal, Papa. Kay Roland, mabait po na husband. Tsaka sa mga kapatid po niya, relatives nila. Salamat po sa lahat. Yun lang po. Papa, you made a good fight. Thank you sa lahat. Okay. Ako po ang asawa ni Eric, ang panglima sa magkakapatid ko. Ako, personally, si Papa, walang naging issue sa akin. Sobrang swerte ko kasi sa dami ng mga kwento na hindi sila okay sa mga father-in-law niya. Pero kami po, kaming tatlo, okay na okay po. Wala pong issue, super bait. Kung sa ibang tao, super bait niya, what more pa kaya sa amin ng mga manugang niya. Parang kung paano niya treated yung mga anak niya, wala pong pinagkaiba sa amin. Ang tinanggap niya kami na kami mismo. Kaya sobrang love na love ko si Papa. Sobrang parang sa family kasi nila. Sa kanila ko natutunan na pwede naman pala maging masaya, pwedeng maging maingay, pwedeng sumayaw, kumanta. So doon, natulad ni Ate Sheena, doon sila, paano pinalaki nila Papa and Mama. So very thankful ako na sa family nila ako napunta. So yun pa, thank you so much po and we love you. Thank you, Badwa fam. Makita natin no, na Lolo really touched everyone's hearts. And hindi lang naman family yung nag-love kay Lolo, meron ding other relatives, other relatives and friends na naging mabait si Lolo, natouch yung lives nila dahil kay Lolo. May I call on Tita Mads na mag-share ng kanyang speech about kay Lolo. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa po ako sa pamangkin ni Uncle Silio from Ilocos po. Kahit malayo po ang Ilocos, pinuntahan po namin siya sa huling niyang hantungan. Napakahirap pong tumayo sa harap po ng kapaon ng aming uncle. Pero alang-alang po sa pamilya ng Luis at saka Badwa, nandito po ako. At gusto ko pong ipahagi sa inyo kung paano po siya naging mabuting ama at tiyuhin sa amin. Si Uncle Silio po, walo po silang magkakapatid. Siya po ang pangalawang bunso. Ang tatay ko po, siya po ang bunso. Pero yung tatay ko, namatay po siya last year nung September lang po. Kaya alam ko po kung ano pong sakit ang nararamdaman namin dahil kapapatay lang yung bunso niyang kapatid. Tapos andito na naman po siya. Wala po akong masabi kay Uncle dahil napakabuti po siya. Tuwing pupunta po siya sa Ilocos, gusto niya bibisitahin kaming lahat. At yun, napakasaya po namin. Alam ko maraming mababago, pero alam ko rin na unti-unting babalik din ito sa normal. Si Uncle, hindi niya inisip kung walang pera o may pera, kung walang trabaho o may trabaho. Nag-iipon po siya para po sa amin, para may maiabot po sa amin. Mula sa bata hanggang sa matanda. Kaya pakiusap ko po sa mga pinsan ko, sa lahat po kaming magpipinsan, na sana kung ano po yung naumpisahan ni Uncle,
siya din po ang masusunod. Kaya magkaisa po tayo, lahat ng mga pinsang ko, be strong po. Na sana walang mabago. Kung ano yung naumpisahan niya, alam ko. Masaya si Uncle na umalis o namatay, masaya siya, nakangiti siya dahil alam niya na ang maiiwan niya sa pamilya niya ay isang pagmamahal. Maraming salamat po. Thank you, Tita Mahan. Tawagin ko po yung last na mag-share ng memories niya with Lolo. Ito yung one of his closest friends, si Kuya Alex. Hello, magandang gabi po sa lahat. Hindi pa po nagsasalita pero lumalabas na ang tuyo. Laki ng bagay na naibigay sa akin ni Manong. Sa aking kaalaman, na-share niya sa akin. Kaya, napinigyan niya ako ng kaalaman. Talagang dun na nagsimula yung aming pagmamahalang kaibigan. Kaya kung ano yung gusto niya, punta ka rito, hindi na ako nagdadalawang isip, pupuntahan ko na yan. Dahil siya, hindi ako nakating sa Ilocos kung hindi dahil sa kanya. Ako ang nagmamaneho sa kanya dahil gusto niya akong kasama. Kasi sinasabi niya sa akin, masaya ako pag kasama ka. Sa pati mga trabaho, sa kanya ako natutunan, bisinir na sa akin. Pakikisama sa mga trabaho, ganito ang gawin, ganito ang gagawin natin para ang samahan natin hindi mawawala. Kay Manong talaga. Hindi ko wala na akong Manong. Bakit hindi ako makapunta sa paro? Manong. Maraming salamat man. Maraming salamat sa iyo. Salamat din sa inyo. Ila Jojo, Rod, Sir, Mr. Eric, Jun. Maraming salamat sa inyo. Tinurin niyo rin ako parang kapatid nyo na ganun din ako sa inyo. Mga kapatid, kaya hindi tayo magkamag-anak. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-share po ng mga memories nila with Lolo. And thank you everyone for coming here tonight. Sa mga nagmamahal sa amin, nagmamahal kay Lolo, na-appreciate po namin kayo na nandito with us, with him on his last day. His last day ng body niya here sa earth. Pero we all know that he will forever live within our hearts. He will forever live with God. He will forever live in the kingdom of God. And with everyone here, Lolo, thank you for everything. And we love you so much. And we hope na happy ka in heaven. Kasama na si Lola, kapakasaya na doon. No more pain, no more suffering. Just pure happiness. And we are forever grateful for you, Lolo. And thank you everyone for coming here.
So we prepared dinner dito po sa other side. As a token of our thank you, you can get dinner here or you can eat dinner here po. Yan. Thank you po everyone. Message mo, sino ba nandiyan? Simula
Babay pa! Babay pa! Salamat! Salamat pa! Ayun. Ayun, maiwan na, no? Hindi, ayun, maiwan na, no? Ayun, maiwan hindi ito. Kumuyugan ko na. Kumustagan ko ang Diyos. Hintay pa naman nating maisarado. Kaya makapaglagay pa tayo siguro. Ay! Kailan nyo natunda? Ilan sila? Bye. Oo, ano mo na. Sayang Tatlong butterfly kaya yan. Kung magagamit nyo, kunin nyo.